Hindi lang siya nagdeklara ng bankruptcy ang asawa ko. Pati na rin ang ngupit sa fast food. Tangzu, maghiwalay na tayo. Bye. Noong gusto kong mag-divorce sa kanya, biglang naririnig ko ang tinig ng anak sa tiyan. Ang aking tanga na nanay. Hindi nagloko ang tatay ko. At mabilis siyang babangon muli. Ito ay isang balak ng babaeng nakapaglakbay sa panahon. Gusto niyang maghiwalay kayo ng tatay ko. Para magkaroon siya ng pagkakataong umangat. Anong tunog iyon? Nanay, baka buntis ako. Ito ang tinig ng aking anak. Pagkatapos ng diborsyo, nadaya ka sa pera at pag-ibig. Sa huli, namatay ka sa kalye. Isang bangkay, 2 buhay. Isang tahanan, 2 buhay. Sinamahan niya ang tatay ko sa hirap. Maging si Yangi, tang na pinapangarap ng lahat, pinaamo ako ng tatay ko sa buong buhay niya. Naghintay ako ng ilang dekada, bago ako nagkaroon ng pagkakataong ipanganak, at nahirapan pang muling mabuhay. Aking mahal na ina, pakiusap, magpakatatag ka. Mag-a-apply ako ng kalahating araw na bakasyon bukas upang magparehistro. Kahit sabihin pa ng batang ito, totoo man o hindi, hindi pa pwedeng maghiwalay ang kasal na ito. Totoo ngang hindi mo ako mahal. Sabi ko maghiwalay tayo, magpapahuli ka pa. Hindi mo man lang ako nilabanan. Gago ka. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang pera sa bahay sa'yo. Hindi ko rin hahayaan na ikaw ang magbayad ng utang ko. Maghihiwalay na tayo. Hindi dahil sa'yo lang. Ikaw ang nakipag-cheat. Kung gusto mong maghiwalay, sabihin mo lang. Huwag ka nang maghanap ng mga palusot na wala naman. Tapos na. Si Tangzu ay determinado na makipaghiwalay. Tungkol sa bagay na ito ngayon, kung hindi ito maayos na mapangangasiwaan, ito ay magiging isang sugat na mananatili sa pagitan namin. Mayroon akong ebidensya. Bakit nawala ang video? Nasaan ang video? Hindi kita niloko. Totoo na natanggap ko ito. Ang video mo kasama ang iba na may malaking benepisyo. Kahit maniwala ka o hindi, hindi kita iiwanan. Kung aalis man, dapat maghintay ka muna na makabangon. At makakuha ng malaking bahagi ng mana bago umalis. Bahala ka. Basta't gusto mong makipaghiwalay. Handa akong makipagtulungan anumang oras. Sabi nga, ang masakit na salita ay nakakasakit tulad ng malamig na hangin sa hunyo. Siguradong nasaktan ng sobra ang tatay ko sa nanay ko. Walang pag-asa. Pero ang tatay ko ay masyadong mapagmahal. Basta't ang nanay ko ay matigas ang ulo. Nakakapit at hindi umaalis. Sa ugali ng tatay ko, hindi siya magpupumilit na makipaghiwalay. Mga bagay na nakakahiya. Siyang pinakamasanay ako. Ngunit ang pinakanakakabahala ay yung babaeng naglakbay sa panahon. Kung hindi makikipaghiwalay ang nanay ko sa tatay ko, siguradong gagawin pa rin niya ang paraan para guluhin tayo. Ang sama niya talaga. Ang hina ng ulo ko, ang antok ko. Matutulog na muna ako. Ang pagkikita namin ni Tangzu ay sobrang kakaiba. Siya ay isang maliit na negosyante na nagsimula sa wala. Ako naman ay isang karaniwang empleyada lang. Ang sama. Bakit mo ako iniwan? Kung ganoon, hahanap ako ng mas mabuting lalaki kaysa sayo. Napakaganda. Hindi tama. May laman ang alak. Oy, gwapo. Mukhang hindi ka komportable. Kailangan mo ba ng tulong? Walking the lines like you wanna go higher.
Nagkaisa ang langit at lupa. Nakatulog ako nang hindi ko alam. Pagkagising ko kinabukasan, sabi niya kailangan niyang managot sa akin. Si Tangzu ay gwapo at mayaman. Wala akong dahilan para hindi tumanggap. Nang araw na iyon, hinila niya ako para kumuha ng lisensya. Kahit na malamig ang ugali ni Tangzu at abala sa trabaho, pero handang-handa siyang gumastos para sa akin. Kahit na nagkasara ang kumpanya niya at naging wala na, hindi pa rin niya ako pinahirapan. Kung hindi dahil sa natanggap kong video ng pangangalo niya, wala akong balak na makipaghiwalay sa kanya. Tungkol sa batang ito, bago ko marinig ang kanyang saloobin, hindi ko talaga alam ang tungkol sa kanya. Tangzu, siguradong mahalaga pa rin sa kanya ang bata. Kung malaman niya ang pagkakaroon ng anak, hindi kaya magpapasya nang hindi na ako gustong maghiwalay. Itong eksena, ba't ito ang dapat kong makita bilang isang buntis? Hindi pwede, hindi pwede. May dinadala pa akong isa sa loob ko. Hindi pwedeng mag-isip ng kung ano-ano. Pwede bang magnood tayo ng noodles ngayong gabi? Ako na ang magluluto. Talagang nababahala pa rin siya. Tungkol sa diborsyo na nabanggit ko kanina. Kailangan kong sabihin sa kanya na buntis ako. Tama nga. Masyadong maikli ang panahon. Kahit na pumunta sa ospital para sa blood test, hindi pa sigurado kung malalaman. Sabihin na lang natin sa kanya sa susunod na araw. Luto na ang noodles. Sa kasalukuyan kong kalagayan, marahil, ganyan na ang buhay ko magpakailan pa man. Tama ang desisyon mong iwan ako. Hindi ako magsisisi sa'yo. Hindi ka kailangang mag-alala. Tama nga, masyado siyang naiinis nang binanggit ko ang paghihiwalay namin. Hindi ako nagugutom. Kain ka na. Una na akong pumasok sa kwarto para magpahinga. Ayaw ba niyang kumain? Umalis na siya. Tama nga, ayaw na niya sa akin. Gusto mong kumain? Huwag kang magutom. Salamat. Walang anuman. Tingnan mo. Talaga namang ganito ka sa akin. Inutusan ako ng boss na pumunta sa ibang lugar para pangasiwaan ang isang proyekto. Kailangan nang umalis sa Fantian. Mag-ingat ka sa bahay. Ilang araw lang ito. Kung mabilis, 1 linggo, hindi lalampas ng kalahating buwan. Bumalik ka na lang agad. Alaynan, tungkol sa diborsyo, pag-isipan mo ng mabuti. Ano man ang desisyon mo, tinatanggap ko iyon. Hindi kita sisisihin. Ang mga sinabi ko ay dahil sa galit. Hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi. Ayos lang. Ingat ka palagi sa sarili mo. Kung may kailangan, mag-message ka sa akin. Alaynan. Pagkatapos umalis ni Tangzu, araw-araw akong nakakaramdam ng alalahanin. Sa kabila nito, naririnig ko pa rin ang saloobin ng anak ko. Nangyari ito ng 2 beses pa. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya. Hindi ko akalain na maririnig niya ang boses ko.
Baby, sabi mo, itong babaeng nakalipat. Sino kaya siya talaga? Hindi ko rin alam. Sa nakaraang buhay, namatay ako ng sobrang aga. Kaunti lang ang alam ko. Yung tungkol sa mga bagay pagkatapos mong mamatay. Lahat yun ay narinig ko noong muling akong ipinanganak. Nung may nakabanggit sa akin. Hay, hindi pa nga alam kung nasaan ang kalaban. Sino kaya itong babaeng naglakbay sa oras? Kumain ka na ba? Araw-araw si Tang Zu ay nagpapadala sa akin ng ilang mensahe para kumpirmahin kung ligtas ako. Kahit na wala kayong magkaakbay. Pero nasa puso niya ang alala sa akin. Masaya na ako doon. 19:34 kumain na. Kain ka rin ng tama kahit nasa labas ka. Alagaan mo ang iyong sarili. Isara ang pinto kapag nag-iisa ka sa bahay. Bumuksan ng isang silid. Tara na. Shen Zhaoyi. Ito ba ang dahilan kung bakit gusto mong makipaghiwalay sa akin? Kung ganun, ayos na lang na maghiwalay ng maayos. Tatlong araw nang hindi nag-reply si Tang Zu. Hindi na siya nag-message sa akin. Kamakailan lang ay maayos naman tayo. Kailan ka babalik? May kailangan akong sabihin sa'yo. Nasa bahay na ako sa isang oras. Sige, hihintayin kita. Nagawa na ang pregnancy test. Hintayin mo siyang bumalik. Sabihin ko sa kanya. Bakit ang pangit ng mukha niya? May problema ba sa trabaho? Nandito ka na. Maghiwalay na tayo sa Lunes. Kakatanggap lang ng 30,000 na bonus. At pati na rin ang ipon sa bahay. Ibibigay ko sa'yo. Ibibigay ko sa'yo. Hindi ba't sinabing hindi na maghihiwalay? Bakit biglang nagbago ang isip? Anong ibig mong sabihin? Alam ko nitong mga panahong ito, pinagdadaanan mo ang lahat kasama ko. Naapi ako. Pero ito lang ang meron ako. Kung sakaling may pagkakataon sa hinaharap, babayaran kita. Babayaran kita. Sa wakas, bumagsak din ang aking mundo. Talagang nagdesisyon na siya na makipaghiwalay sa akin. Nanay, walang anuman. Ipinanganak mo ako. Kapag umunlad siya sa hinaharap, tanungin mo siya para sa suporta. Marami pa. Tayo lang dalawa. Ayos lang na kumain ng masarap at uminom ng masarap. Wala pang lalaki na nag-aalaga sa'yo. Mas malaya at masaya. Parang may katwiran nga. Kung ganoon, huwag masyadong maging matigas ang desisyon. Kailangan ko lang ng kalahati ng pera. Walang kailangan iwan para sa akin. Kaya kong kumita ng sarili ko. Iniwan mo na ako. Aalis na ako. Kahit ano na. Tang Zu, talagang naglakas loob kang magpakasal sa akin. Gago. Tama, mailagnat ka nga. Ang sakit sobra. Noong nagkasakit ako noon, laging nandyan si Tang Zhao sa tabi ko, na nag-aalaga sa akin.
Tang Zhu, nasaan ka na ngayon? Tang Zhu, bumalik ka na, okay. Hello, si Tang Zhu ay natutulog. Sino ang hinahanap mo? Sino ka? Nasaan si Tang Zhu? Pakiusap, ipasa mo ang tawag sa kanya. Hindi siya masyadong available ngayon. May kailangan ka ba? Maaari kong iparating. Anong uri ng babaeng nakakatawid? Siyempre, siya ay isang walang kwentang lalaki. Bastos. Enye. Talagang isang babaeng mahirap kausapin. Zhao Yi. Kung hindi dahil kay Shen Zhaoyi, noong una, nakialam siya ng hindi dapat, na ikakasal kay Tang Zhu. Dapat ako yun. Sa tulong ng kayamanan ng pamilya namin, siguradong makakabangon muli si Kuya Tang Zhu. Pagdating ng panahon, ang taong sasama sa iyo, na magkasama ninyong haharapin ang tagumpay. Ako lang ang pwedeng maging iyon. Kuya Tang Zhu, gising ka na. Hindi na maaga. Pumunta ka na sa akin. Anong oras na? Ay. Mag-isa sa bahay, siguraduhin nakasara ang pinto. Hindi ako hinanap ni Zhaoyi. May lagnat, masakit. Parang nagkalas-kalas ang katawan. May lagnat siya. Kuya Tang Zhu. Bakit ang taas ng lagnat? Huwag kang umalis. Ayaw kong umalis ka. Nananabik ka ba sa akin? O kaya, iba. 就像雪花带着寒季纷飞着回忆，为何你的眼神偏要揭开尘封的秘密？ Buntis siya. Tang Zhu, nakabalik ka na. 你回来了。 Ang batang ito. Akin ba? Akin ba? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka ka kung binabantaan kitang may ibang babae. Malapit na kaming maghiwalay. Importante ba sa'yo yun? Kung magkaanak o hindi, nasa aking kalayaan yun. Wala kang karapatang makialam. May nagpadala sa akin ng video gamit ang anonymous na numero. Tungkol sa... Ikaw at ang ex-boyfriend mo ay pumunta sa hotel. Isang linggo akong nakatambay lang sa bahay. Kahit mga gulay ay in-order ko online. Sabi mo, pumunta ako sa motel kasama ang ex-boyfriend ko. Pero yung video ay hindi edited. Yung tao sa loob ay ikaw mismo. Maliban na lang. Maliban, kung may tao sa mundong ito, na eksaktong katulad mo. Impossible. Nandito lang ako sa bahay. Ay, mukhang pamilyar ang ganitong estilo ah. Nasaan ang video? Tingnan natin. Nasa video ba? Ikaw ang humahanap. Mabilis. Nawala ang video. Sa tingin mo ba ay nakipaghiwalay ako? Sige, nakipaghiwalay nga ako. Bukas. Sino man ang hindi pupunta, siya ay isang takot na tao. Pasensya na,
Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sa totoo lang, noong nakaraan, nakatanggap din ako ng video mo tungkol sa malaking serbisyo. Kaya't nagpa siya akong makipaghiwalay sa iyo. Noong panahon na sinabi mong wala kang ginagawa, ako'y naniwala sa iyo. Naniwala ako sa iyo, pero hindi ka naniniwala sa akin. Nananampalataya ako sa iyo. Hindi rin ako magpapakasal sa iba. Kasalanan ko ito lahat. Mahal, huwag ka nang umiyak. Mahal, ito ang unang pagkakataon na tinawag niya akong ganito. Hindi mo ba naiisip na kakaiba ang nangyaring ito? Pareho tayong nakatanggap ng video ng pagtataksil ng isa't isa. Mukhang may gumagawa ng masama sa likod. Huwag kang mag-alala, kahit sino pa ang kabilang tao. Sisikapin kong malaman. Ay, ang baho. Magsa-shower muna ako. Tulungan mo ako. Palitan mo ang mga kumot at punda. CJ. Bumili ako ng lugaw na may itlog na itim at karne. Kumain ka muna bago ka umalis. Alaynan. Alaynan. Noong una, ang relasyon ko kay Tangzu ay palaging walang sigla. Parang nag-uusap lang para sa araw-araw na buhay. Ngayon, dahil sa ganitong sitwasyon, parang nagiging mas mainit na ito. Ganito ba ang pakiramdam ng makipag-date? Nakakahiya naman. Mailagnat ka na naman ba? Ah, wala iyon. Wala iyon. Ay, nga pala. Ano sa tingin mo tungkol sa dalawang video? Mukhang mayroong taong sadyang nakatuon sa atin. Kahit na hindi ko masyadong maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Dahil alam nating may masamang intensyon ang iba. Kaya sa mga susunod na mangyari, dapat nating linawin ito ng harapan. Mas mabuti kung tayo ay nagtutulungan at nagtitiwala. Alaynan. Asawa. Asawa. Hindi ba tayo dapat maging mas maayos? May anak pa tayong hindi pa umiinom ng meng puso. Kung hindi, edi hindi. Mabilis lang ang isang taon. At saka, kaya pa. Sa hinaharap, kailangan kong gumamit ng magalang na wika. Turuan ang mga bata. Magsimula sa prenatal education. Sundin ang utos, mahal na asawa. Ano man ang mangyari, mas gusto ni Tangzu ang mga bata. Mas pabor ito sa akin. Sana ay lagi nating mapanatili ang ganitong estado. Kahapon, sino yung babaeng sumagot ng tawag mo? Tumawag ka ba sa akin kahapon? Hindi ba ako tumawag? Kahapon, pagkatapos kong umalis sa bahay, hindi maganda ang aking pakiramdam. Kaya uminom ako ng marami. Pagkatapos ay nahiga ako sa mesa at natulog. Hindi ko alam na tumawag ka sa akin. Nakita ko lang ang iyong post sa Moments. Nalaman kong may lagnat ka. Nag-aalala ako sa iyo. Kaya bumalik ako para tingnan. Tingnan mo, wala kang tawag na naitala ah. Malamang gawa ito ng isang babae mula sa ibang panahon. Asawa. Aynan, may ibang gumalaw ba sa cellphone mo? Nang magising ako mula sa kalasingan kagabi, nang makita ko si Tsuksini na nakaupo sa tabi ko. Siya yung nakilala ko dati sa isang party. Matagal nang sinusubukan ng tatay niya. Naikasal kami. Siguro siya ang may gawa nito lahat. Pasensya na.
Ako ang may kasalanan na hindi ko naayos ang mga bagay na ito. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Sisikapin kong malaman kung ano ang nangyayari. Alaynan. Tangzu, naniniwala ka ba tungkol sa paglalakbay sa oras at muling pagsilang? Mas mabuting basahin na lang ito sa nobela. Huwag itong seryosohin. Isang beses lang ang buhay. Kailangan nating pahalagahan. Alam ko na hindi siya maniniwala. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. May sakit ka pa nga. Magpahinga ka na. Pero dahil sa babae na nakapaglalakbay, kailangan pa rin niyang gumamit ang paraan ng paghahanap ng tao para akitin ako ay nagdulot sa akin ng pinsala. Ipinapakita nito na kahit na mayroon siyang sistema, ang kakayahan niya ay dapat limitado. Basta't ako'y sapat na maingat at mapanuri. Tiyak na maiiwasan ko ang kanyang pinsala. Ngunit sa mundong ito, napakaraming lalaki. Marami ring mayayaman at may kakayahang lalaki. Bakit ang babae na nakapaglalakbay sa panahon ay siya pang pinili? Si Tangzu, isang taong may asawa. Hindi ba? Siya ay isang napakahalagang tao sa mundong ito. Kailangan kong linawin ang lahat ng ito. Hindi pwedeng kumain ng masyadong maraming century egg ang mga buntis. Kaya hindi ako naglagay. Kumain ka na lang ng kaunti. Anong gusto mong kainin mamaya? Babalik ako para gawin ito. Wala namang espesyal na naiisip. Gusto ko ng maasim at maanghang na pagkain. Pwede ba ang asim at anghang na patatas? Pwede. Salamat, mahal. Mahirap ang trabaho mo, mahal. Mahal kita. Ang mga magulang ay napaka-sweet. Sa tingin ko, sa buhay kong ito, tiyak na magiging maayos ang aking pagsilang. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, ang iyong ina. Tiyak na mabilis kong mahahanap ang babaeng nakapaglalakbay sa panahon. Dadalhin kita sa karangyaan at kayamanan. Pero kailangan pa rin maging maingat ng mama. Yung babaeng nakapaglakbay sa panahon, malalim ang isip. Siguradong hahanap siya ng iba't ibang paraan para lumapit kay Papa. At alagaan siya. Para makuha si Papa. Tama ka. Hindi ko dapat palaging hayaan si Tangzu na magbigay para sa akin. Gusto ko ring magbigay para sa kanya. Sige na nga. Pupunta ako mamayang tanghali para dalhan si Tangzu ng lunch. Para maramdaman din niya ang kabutihan ko. Mahal, pagod ka sa trabaho. Mahal kita. Kuya Tangzu. Kuya Tangzu, pagod ka sa trabaho. Pumunta ako para makita ka. Ay, Kuya Tangzu. Miss Tzu, bakit ka nandito? Kuya Tangzu, nakikita ko na ang hirap na ng trabaho mo. Dahil espesyal na dinala ko ang tanghalian para sa'yo. Huwag na. Hindi ko na kailangan. Ay, Kuya Tangzu, huwag kang mahihiya. Oh, tama nga. Bumili pa ako ng milk tea para sa lahat. Para pasasalamat sa inyo. Walang anuman, huwag kayong mahihiya. Para bang si Kuya Tangzu ang nag-anyaya sa lahat. Ganito na ang sitwasyon ni Hu Tanggong. May ganyang kagandang, mayamang babae na humahabol. Tingnan mo ang suot niya. Sapat na yan para sa atin ng kalahating taon, di ba? Nakatagpo ng ganitong mayamang babae. Ano pa ang dapat ipaglaban? Kung gusto mo, diretso na lang tayo. Tama. Kuya Tangzu, tingnan mo, ang state na ito ay marumi at nakakapagod. Ang hirap, di ba? Mas mabuti pang wag na lang. Pumunta ka na lang sa kumpanya namin. Ang tatay ko, palagi kitang hinangaan sa iyong kakayahan. Sa susunod, ang pamilya Tsu ay ipapasa na sa iyo. Ganon. Para magagawa kong alagaan ka ng maayos sa hinaharap. Okay ba? Ginoot Ginang Tsu, ang aking asawa, hindi na kailangang mag-alala ka pa sa pag-aalaga sa kanya. Tangzu. Asawa. Ayan, Jiu.
Su, ang asawa ko. Huwag ka nang mag-alala sa kanya. Dito, maraming alikabok. Hindi pantay ang daan. Mag-ingat ka. Mama, itong babaeng mapanlikha. Gusto lang na magkamali ang lahat. Na siya ang asawa ng papa. Bilisan mo, ipahayag mo na ang iyong karapatan. Ay, Hangyu. Su, ako ang tunay na asawa ni Tangzu. Na legal na kasal. Kung ayaw mong mapag-usapan ng iba, na ikaw ay nakikialam sa pamilya ng iba, bilang isang kabit, sinasabi ko sa iyo, na lumayo ka sa asawa ko. Kaya pala ito ang asawa ni Ginoong Tang. Ang ganda niya. Talagang swerte si Tanggong. Dalawang magandang babae para sa kanya. Matagal nang nag-ayos. Ito palang babae. Gustong sirain ang pamilya ng iba. May asawa na siya. At nandyan pa rin siya para makialam. Hindi ito kapani-paniwala. Bakit ka nandito? Mama, bilisan mo. Buksan mo na ang lunchbox. Para makita ni Papa at ng lahat. Ang nilutong ginawa mo. Na masayang tanghalian. Ipakita ang iyong magandang katangian bilang isang mabuting asawa at ina. Kakatapos ko lang sa ospital, nagpa-schedule ako ng check-up. Dumaan ako rito para dalhan ka ng tanghalian. Salamat sa iyo, mahal. Kaya pala buntis ang asawa ni Ginoong Tang. Congratulations, Ginoong Tang. Ang ganda ng asawa mo, at napakamaalaga pa. Talagang panalo sa buhay si Tanggong. Napakasaya ng pamilyang tatlo. May mga tao talagang huwag ng mangarap. Kayo, huwag kayong magpaloko sa babaeng ito. Kayo, huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya si Shen Zhaoyi. Talagang isang ganap na gold digger siya. Alam niyo ba kung anong klaseng boyfriend ang hinahanap niya dati? Dapat ay mayaman o may mataas na katayuan. Lahat sila ay mga anak ng mayayaman. Dati siyang kasama si Kuya Tangzu. Si Kuya Tangzu. Ngayon, nakikita niyang bumagsak ka na. Hindi na mapigilan. Sino na matapang na sasabihin sa'yo na nakipagkita siya sa iba? Pumunta siya sa dating nobyo niya para maging third wheel sa relasyon nila. At yung nasa tiyan niya, hindi namin alam kung kanino galing. Huwag kang magpapaniwala na ikaw ang kawawa. Suksini, mag-ingat ka sa sinasabi mo sa akin. Ako, kung muling siraan mo ang asawa ko. Huwag mong sisihin ako kung magiging bastos ako. Sinasabi ko sa iyo, bumibili ako ng mga bagay para kay Zhaoyi. Dahil gusto ko ito. Kasama niya akong nagdusa. Siya lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Anong klaseng tao siya? Mas alam ko kaysa sinuman sa inyo. Pakiusap, huwag na kayong magkalat ng chismis sa akin. Kung hindi ka naniniwala, ayos. May ebidensya ako. Ay, Suksini, anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Gusto kong makita mo ito ng personal. Ang babaeng hawak mo sa palad mo. Ay ano bang klase? Nakita na ng lahat. Ang nasa kamay ko. Ito ang ebidensya. Tingnan natin. O ay. Tingnan ninyong lahat. Ang video sa cellphone na ito. Ay siya, si Shen Zhaoyi. At ang kanyang ex-boyfriend. Sa bar. Mga mainit na video na may malambing na tema. Ang mga video at mga chat record na ito. Kailan lumabas ang mga ito? Bakit hindi ko alam? Nanay, huwag maniwala. Sa masamang babaeng ito. Siguradong ginamit niya ang sistema. Basta't ikaw ay nanindigan. Na hindi mo ginawa. Tiyak na maniniwala ang tatay sa iyo. Asawa, huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya. Paano? Ang mga chat record at mga transaksyon ay pwedeng gawing peking. Ay naku, ito ay 20 bawat beses. Shen Zhaoyi, talagang malinaw ang presyo mo. Naway maging masagana ang negosyo mo. Hindi kaya, asawa ni Tangzu, mukhang matino naman siya. Ganoon ba? Ngunit ngayon, may matibay na ebidensya. Nasa sarili niyang cellphone pa. Sobrang nakakainis. Ay, talaga namang, kilala mo ang tao, pero hindi ang kanyang puso. Hindi naman siguro. Ay, talaga. Suksini. Bawat salita na sinasabi mo, hindi ko ito paniniwalaan. Sino ang makakaalam kung ang mga tinatawag mong ebidensya ay hindi mo lang nilikha ng may masamang balak? Peke lang ito. Tanggong Saujej, nandito na lahat ng ebidensya sa harap mo. Bakit ka pa rin naninindigan sa mali? Inay, sobra na siya. Galit na si tatay ngayon. Saksakin mo na siya ngayon. Siguradong susuportahan ka ni tatay. Saksakin mo na siya. Shen Zhaoyi, isa kang isang manloloko. Isang babaeng pwedeng makipagrelasyon sa kahit sino. Wala kang karapatang tumayo sa tabi ni Kuya Tangzu. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Kung marunong kang magpakatino, masasabi ko sa'yo, bumalik ka na, Tang Saujej. Shen Zhaoyi, nagmamalaki ka na nang tumama ka sa akin. Tinamaan kita. Kailangan pa bang pumili ng araw? Suksini, pinapaalalahanan kita.
Kung hindi mo kayang magsalita, hindi mo pa ba ako pinapalaya ng maayos? Hindi na ito basta isang sampal lang. Ikaw, Suksini. Sasabihin ko ulit sa huli. Naniniwala ako kay Zawi. Itong mga ito, hindi ko alam kung saan galing. Hindi ako naniniwala kahit isang letra. Pakiusap, huwag ka nang makialam dito. Kuya Tangzeu, tingnan mo itong babae. Sobrang tapang niya na napak pa sa akin. Alam mo ba kung bakit kanya sinuntok? Dahil ikaw ang nagsinungaling tungkol sa kanya. Ako. Suksini, hindi mo ba alam na ang paglaganap ng chismis at paninirang puri ay labag sa batas? Bawat salita mong binibitawan at ang mga tinatawag mong ebidensya ay paglabag sa aking karapatan sa reputasyon. Kung ipagpapatuloy mo ang pagkalat ng mga hindi totoong balita, pwede na akong mag-report agad para paimbestigahan ka ng pulis. Ikaw si Shen Zaoyi. Atin-atin mo ako ng ganito. Hindi kita palalampasin. Umalis na tayo. Haha, yes. Mighty ang mga magulang. Matagumpay na napalayas ang masamang babae. Unang round. Tagumpay. Pasensya na, mahal. Nahirapan ka. Ayos lang. Maganda ang sinabi mo. Nakita ko ang eksenang iyon kanina. Ang tiwala at pangangalaga ni Ginoong Tang sa kanyang asawa ay talagang kahanga-hanga. Maaari bang malaman kung sino kayo? Ako po ay si Wang. Ang namamahala sa hungguang technology. Ah, si Ginoong Wang pala. Ikinagagala kong makilala ka. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa inyo. Maaari bang itanong kung bakit kayo nandito? Hindi ko itinatago kay Ginoong Tang. Matagal na akong interesado sa inyo. Bata pa kayo. Nagsimula mula sa wala. Walang kakulangan sa tapang at kakayahan. Ginoong Tang, hindi ko alam kung handa kayong maglaan ng kaunting oras. Tayo'y humanap ng lugar na maupuan para mag-usap ng maayos. Interesado ako sa dati mong proyekto ng smart home. Talagang interesado ako. Tatay, pumayag ka na sa kanya. Si Ginoong Wang na ito ay isang taong swerte sa'yo. Siya ay magiging isa sa iyong pinakamahalagang kasosyo. Nanay, pakiusap, ipasunod mo si tatay. Asawa, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Mabilis, kausapin mo si Ginoong Wang. Baka makakatulong sa iyong muling pagbangon. Sinasuportahan ka namin ng anak ko. Salamat sa pagtitiwala ni Ginoong Wang. Masaya akong makausap ka. Isang karangalan ito para sa akin. Ayos, kaya't humanap tayo ng tahimik na lugar. Ayos lang, mahal. Sasama na kita pa uwi para makapagpahinga ka. Hindi na. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Mabilis ka na. Sige lang, mahal. Salamat. Mahal, nandito ka na. Kamusta? Naging maayos ba ang usapan kay Ginoong Wang? Napakaayos. Nagpa siya si Ginoong Wang na mamuhunan sa proyekto ko. Ang ganda. Alam ko talagang pinakamagaling ang asawa ko. Yehe, ang ganda nun. Babangon na muli ang tatay. Darating na ang magagandang araw para sa atin. Nagpa siya akong tanggapin ang pamumuhunan ni Ginoong Wang. Magsimula muli. Kahit na may mas maraming hamon sa hinaharap. Pero sa pagkakataong ito, may kumpiyansa ako. Suportado ka ng anak ko at ako. Gulang, gawin mo na. Sigurado, mabilis kang makakabangon muli. Matulog ka na muna. Hintayin mo ako bumalik. CJ. Ayos, ang galing naman. Kahit na, hindi sigurado kung si Suksini ay isang babaeng nakalipat sa ibang panahon. Pero ayon sa takbo ng kwento ngayon, ako at ang anak ko, dapat kayang makaligtas tayo, di ba? Bakit naman? Si Shen Zaoyi na yun. Ano bang maganda sa kanya? Si Tangzu na kuya. Talagang naniniwala sa kanya. Sa harap ng napakaraming tao. Gusto mo akong ipahiya. Hindi pwede. Ngayon ay nakikipag-ugnayan na siya kay Ginoong Wang. Kaya mas mahirap na para sa akin na makahanap ng kuya Tangzao sa hinaharap. Miss, huwag kang mag-alala. Uminom ka muna ng kape para humupa ang galit. Para sa ganitong babae, nagagalit ka pa. Hindi ito sulit. Paano ako hindi magiging nag-aalala? Kung ganito ang mangyayari, Kuya Tangzao ay makukuha ng babaeng iyon. Miss, huwag kang mag-alala. Basta't may puwang sa pagitan nila. May pagkakataon tayo. May paraan ako. Para tuluyang mapaalis si Shen Zaoyi. Alaynan. Asawa, pupunta na ako sa opisina. Nasa mesa ang almusal. Huwag kalimutang kumain. Alaynan. Nakuha ko na, mahal. Kaya mag-ingat ka rin palagi. CJ, umalis na ako. Yung nararamdaman ko ngayon, mas masaya pa kaysa nung bagong kasal tayo. Ang saya-saya talaga. Ang sarap uminom.
Mukhang tama ang hindi pag-alis. Hintayin si Tangzu na makabangon muli. Ako na ang lehitimong mayamang ginang. Pangunahing datos ng Honggo ang technology smart home. Ang Chailu ay 0 minutong lakad mula sa Fangbei. Mas masarap kumain ng hotpot sa tag-init. Ang kasosyo na si Tangzu ay pinaghihinala ang pinagmula ng leak. Mas masarap kumain ng hotpot sa tag-init. Ang Jifang ay 0 minutong lakad lamang. Ang tagapagbulgar ay si Tangzu. Nakatakip ang mukha. Paano ito posible? Mama, siya yung babae na naglakbay sa panahon. Gusto niyang gamitin ang paraang ito upang ipahamak si Papa. Sirain ang pakikipagtulungan niya kay Ginoong Wang. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan na magtagumpay ang kanilang plano. Ngayon, pumunta ka agad ka sa kumpanya. Sabihin mo sa kanila, alam mo kung sino ang nagbubunyag. Mabilis, kung hindi, magiging huli na. CJ, pupunta na ako kay Tangzu. Tangzu, ano ba talaga ang nangyayari? Ginoong Wang, sa aking pagkatao, at lahat ng aking yaman, tinitiyak kong, hindi ako ang naglik nito. Hindi pa nagdaan sa kamay ng iba. Ay naku, hindi naman sa hindi kita pinaniniwalaan. Itong mga datos, tayo lang ang nakakaalam. Pero ngayon, hindi pa nagsisimula ang proyekto. Ang mga pangunahing lihim ay kumakalat na. Paano mo ito ipapaliwanag? Hindi ko maipaliwanag kung paano lumabas ang data. Ngunit makakatiyak ako sa iyo na hindi ko ito ginawa. Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting oras. Tiyak na malalaman ko ang katotohanan at maibibigay sa iyo ang paliwanag. Ginoong Wang, alam ko kung sino ang may gawa nito. Zhao Yi, bakit ka nandito? Ayan, Gi. Tang, sabi mo alam mo kung sino ang nag-leak. Ginoong Wang, alam ko, sino ang nagtatagong nagtatangkang siraan si Tangzu. Sino ito? Nanay, sabi mo may paraan ka. Pero, kailangan si tatay at si Ginoong Wang na makipagtulungan sa iyo sa isang palabas. Kailangan nating ilabas ang ahas mula sa lungga. Ginoong Wang, kahit na, wala pa akong ebidensya na direktang makakapagsakdal sa kanya. Ngunit pakiusap, Ginoong Wang at Tangzu. Dapat kayong maniwala sa akin. Basta't, makikipagtulungan kayo sa akin sa isang palabas. Magagawa natin. Tiyak na mapapakita namin ang kanyang tunay na anyo. Esan, Ginoong Wang, pakiusap, magtiwala ka kay Zhao Yi. Hindi siya magsasalita ng ganoon ng walang dahilan. CJ, saka ako, ang magbibigay sa inyo ng huling pagkakataon. Mama, sandali lang. Yung masamang babae ay darating para kay Papa. Mabilis, sabihin mo kay Papa. Pagsabihan mo siyang makipagtulungan sa iyo sa pag-arte. Asawa, kung may taong iyon na lumapit sa iyo, sabihin mo sa kanya. Gagawin mo ang sinabi ko mamaya. Kuya Tangzu, ayos ka lang ba? Ayan, Gil. Su, bakit ka nandito? Ako, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang magpakita sa akin? Nakita ko na ang balita. Paano nangyari ito? Galit ba si Ginoong Wang? Aking problema ito. Walang pakialam ka. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Kung hindi ako, sino ang pakialam? Kuya Tangzu, nandito ako para tumulong sa iyo. Hindi na kailangan. Wala itong kinalaman sa iyo. Kuya Tangzu, huwag kang magmadaling paalisin ako. Alam ko kung sino ang nag-ulat. Kapag sinabi ko, baka hindi mo ito paniwalaan. Pero ang taong iyon, si Shen Zhaoyi. Anong sinasabi mo? Paano mangyayari iyon kay Zhaoyi? Alam ko na hindi ka maniniwala. Kuya Tangzu, sobrang naloko ka na niya. Matagal na siyang nakipag-ugnayan sa ibang kumpanya. Ibinenta na niya ang iyong pangunahing teknolohiya ng maraming pera. Kasama ka niya. Dahil sa pera. Noon. Ngayon, nakikita niyang may pag-asa ka na. Mas lalo niyang gustong kunin ang huling halaga mo. Impossible. Hindi siya ganyan sa akin. Bakit hindi? Yung babaeng na yun na naglalako ng yaman. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Kuya Tangzu, magising ka naman, okay. Ano man ang sabihin mo, hindi pa rin ako naniniwala na si Zhaoyi ay magtatraidor sa akin. Kuya Tangzu, niloko ka talaga ni Shen Zhaoyi ng labis. Kung hindi ka pa rin naniniwala, bukas, maari kitang dalhin sa isang lugar para makita mo ng sarili mong mata kung paano katinaksil ni Shen Zhaoyi. Alaynan, kaya bukas ng 3:00 ng hapon, sa time cap sa kanlurang bahagi ng lungsod, ihintayin kita. Shen Zhaoyi, maghintay ka sa akin. Si Kuya Tangzu ay tiyak na magiging akin. Gusto kong malaman kung sino ang nag-leak. Lihim ba ang proyekto ni Tangzu? Bukas ng 3:00 ng hapon. Sa time cap sa kanlurang bahagi ng lungsod. Huwag kang mawawala. Tandaan, isang tao lang ang darating. Nahuli nga ang isda.
Baby, talagang maganda ang paraan mo. Bukas ay makikita na natin ang ating palabas. Inay, pagdating mo, magpanggap kang nahuli ni Papa. Ipasa ang nakuha mong ebidensya kay Papa. At yung mga planong ebidensya natin. Siguraduhin mapakita ang tunay na mukha nitong masamang tao. Nang malinaw at walang itinatago. Walang problema. Suksini. Kahit sino ka man, kahit hindi kayong babaeng naglalakbay sa panahon. Sa pagkakataong ito, kailangan kong tuluyang tanggalin ang inyong mga maskara. Tingnan natin kung ano talaga ang mga pinaglalaruan ninyo. Magkaisa ang mommy at daddy para labanan ang mga halimaw. Ang saya. Masamang babae. Tingnan natin kung saan ka pupunta ngayon. Ikaw nga. Ikaw ba si Gianvi? Shen Zhaoyi. Ako nga. Alaynan. Mama, huwag magpanik. Sundin ang plano. Ang lalaking ito ay ipinadala ng babae mula sa ibang mundo. Ang layunin ay, patunayan ang iyong pagkakasala sa paglabas ng impormasyon. Kunin mo muna ang kanyang mga salita. Kailangan itong i-record. Ikaw ang dapat. Ang nag-text sa akin. Tama. Alam ko kung sino ang nag-leak ng pangunahing datos ng Tangsu Company. Paano kita pagkakatiwalaan? Dahil nakahanap ako kay Miss Shen. Alam ko kung sino ang nag-leak ng lihim. Para sa akin, hindi ito mahirap. Pero, ito ay may kinalaman kay Ginoong Tang. Kung siya ay makakabangon muli sa hinaharap. Kaya, tungkol sa presyo. Basta tama ang impormasyon. Madali lang pag-usapan ang presyo. Ayos. Si Giangi. Shen ay talagang tuwid. Nandito ako. May mga screenshot ng kanilang pag-uusap. At impormasyon ng account ng tumanggap ng pera. Basta't si Giangi. Shen ay makapagbigay ng pera. Lahat ng impormasyong ito ay sa iyo na. Nanay, si Suksini ay dapat nasa sulok. Basta makuha mo ang cellphone at mag-transfer ng pera sa lalaking iyon. Agad siyang darating kasama ang kanyang ama. Sa oras na iyon, mahuhuli mo na siya kasama ang ebidensya. Walang problema. Kuya Tangziu, tingnan mo kung ano ang sinasabi ko. Si Shen Zhaoyi ang babaeng ito. Siya ang nagbenta sa iyo. Asawa. Bakit ka nandito? At si Miss Tzu? Bakit? Naguguluhan ka ba? Shen Zhaoyi, ibinenta mo si Kuya Tangziu. Ngayon, nandyan na ang mga saksi at ebidensya. Tingnan natin kung ano ang maidadahilan mo. Kuya Tangziu, tingnan mo. Nakatanggap ka na ba? Ito ang lugar ng transaksyon. Nakatanggap ka na ba? Oras. Mayroon pang 200,000 na remittance. Nandito lahat ito. Matibay ang ebidensya. Lahat ng ito ay kay Shen Zhaoyi. Ebidensya ng pagtataksil sa iyo. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Hindi ganito ang nangyari. May nagpadala sa akin ng anonymous na mensahe. Sinasabing alam niya kung sino ang leak. Dumating ako para makipagkita. Gusto kitang tulungan hanapin ang tunay na salarin. Ginoong Shen, hindi ba't ikaw ang nag-utos sa akin? Ah, sabi mo, may pangunahing lihim tungkol sa proyekto ni Pangulong Tang. Gusto mong ibenta sa akin. 20,000. Napag-usapan na ang presyo. Ano nang ibig sabihin nito ngayon? Nanghuli ng nanghuli. O gusto mong saktan ako pabalik? Nonsense ka. Ikaw ang nag-aya sa akin dito. Sinasabi mong alam mo kung sino ang nag-leak. Nagsisinungaling ako. Ang mga chat record natin. Oras at lugar. At ang nilalaman ng transaksyon. Nandito lahat yan. Ngayon, nagpapanggap ka. Oh, gusto mo bang akusahan ako, hindi ba? Hindi ko ipinadala ang mensaheng iyon. Ikaw ang nag-aakusa ng walang batayan. Ipinadala mo ba o hindi? Nasa kamay ko ang telepono ngayon. Malinaw ang mga chat record. Ano pa ang maidadahilan mo? Kapatid na Tangziu, ngayon tingnan mong mabuti. Ang tunay na mukha ng babaeng ito. Gumagawa siya ng kahit anong paraan para sa pera. Isang tao na nakatuon lamang sa kita. Wala siyang karapatan sa iyo. Nanay, ngayon na. Sa kanyang pinakamasayang at pinakarelax na sandali, agad siyang ibulgar. Suksini, sinasabi mo palagi na may mga saksi at ebidensya. Alam mo ba na ang cellphone na ito ay hindi akin? Anong ibig mong sabihin? Ang cellphone na ito ay nasa kamay mo palagi. Gusto mo pa bang magtanggi? Nabasag ang cellphone ko kaninang umaga, kaya iniwan ko lang sa bahay. Humiram ako ng cellphone mula kay Ginoong Zhang sa ibaba. Yung sarili niyang cellphone. Si Ginoong Zhang ay mahigit 80 na. Itong smartphone na ito, hindi ko talaga maintindihan. Sabi mo, tinulungan kanyang tapusin ang isang 200,000 na malaking transaksyon. Impossible. Hindi iyon sa iyo. Ang Ginoong ito ay kakabigay lang ng ebidensya ng inyong chat records.
Ano pa ang maidadahilan? Mama, ilabas mo na ang recording. Ay, si Miss Shen ay talagang tuwid. Nandito ako. May mga screenshot ng kanilang chat at impormasyon ng account ng kabilang panig na tumanggap ng pera. Basta't si Ginoong Shen. Pagdating ng pera, lahat ng impormasyong ito ay sayo na. Ngayon, sinasabi mo pa rin na gusto kong ibenta sayo ang data na ito. Nang huli ka pa ng recording ng lihim, binabalak mo ako. Kakatanggap mo lang. Ano kung may recording? Sino ang nakakaalam kung ito ba ay na-edit mo? Sino ang makakapagpatunay na ikaw si Shen Zhaoyi nang saktan mo ako? Maaari kong patunayan. Ginoong Wang, bakit ka nandito? Kung wala ako dito, paano ko makikita ang palabas na ito? Isang magandang palabas ng magnanakaw na humuhuli ng magnanakaw. Ayan, Gil. Su, ang aming teknikal na departamento, ay nakapag-track na. Sa huli, nadiskubre ang proyekto online. Binago ang B-address ng data. Sa huli, nakatutok ang isang device na nakapangalan sa'yo. Suksini. Ikaw talaga. Suksini. Talagang matalino ka. Ikaw ang nagdirect at nag-arte sa palabas na ito. Impossible. Nang mag-post ako noon, hindi gamit ang aking B-address. Paano niyo pa ako mahuli? Impossible. Kayo. Ang galing. Inamin niya. Umamin ka. Kayo. Nagtulungan kayo para lokohin ako. Nanay, report mo siya. Labag na siya sa batas. Tatawagan namin ang pulis. Suksini. Bagamat hindi ko alam kung paano ninyo ipinasok ang peking chat logs sa cellphone ni Ginoong Zhang. Ngunit ang mga ginawa ninyo ay nagbubuo na ng paninirang puri. Kahit na ito ay pangkalakal na paninirang puri. Pagsasagasa sa personal na privacy. Ito ay isang krimen. Wala akong kinalaman dito. Lahat ito ay dahil sa babaeng ito. Siya ang nagdala sa akin dito upang siraan si Jianyi. Shen, binigyan niya ako ng pera para mag-arte dito. Paano nila nakuha yung chat record? Sa cellphone. Hindi ko rin alam eh. Ako'y isang tao lang na kumikita. May sapat na ebidensya. Suksini, ano pa ang gusto mo? Lahat ng ito ay gawa ninyo. Suksini, hanggang ngayon hindi mo pa ba naiintindihan? Mula simula hanggang ngayon ang tanging pinanampalatayanan ko ay ang aking asawang si Zhaoyi. Ayan, Gil. Su, mayroon ka bang sasabihin? Sa pulis. Ayan, Gil. Suksini, kinasuhan ka ng paglabag sa mga lihim ng negosyo at paninirang puri. Mangyaring sumama ka sa amin sa istasyon ng pulis para sa investigasyon. Hindi pwede, hindi pwede. Kuya Tangzeu, pakiusap, tulungan mo ako. Ginagawa ko lahat ng ito dahil mahal kita. Mas mahal kita kaysa kay Shen Zhaoyi. Pakiusap, tulungan mo ako. Ang iyong pagmamahal, magdudulot lang sa akin ng pagkasuka at takot. Ang batas ay magbibigay sa iyo ng tamang hatol. Dalhin. Kuya Tangzeu, wala akong kinalaman dito Pasensya na, mahal. Nabigla ka. Ang galing. Nadala ang masamang babae. Ang galing ng mga tatay at nanay. Ginoo at Ginang Tang. Talagang kahanga-hanga. Hindi nagpanik. Ginamit ang kanilang sariling plano. Mas matapang at matalino si Madam Tang. Kahanga-hanga. Ginoong Wang. Bagamat nahuli si Suksini. Pero, yung pangunahing teknolohiya, data, nailik pa rin. Huwag mag-alala, asawa. May plano na kami ni Ginoong Wang para dito. Tama, Ginang Tang. Yung bahagi ng datos na nalik. Talagang sinadya namin ilabas bilang isang smoke bomb. Kasama na ang mga misleading na impormasyon sa unang bersyon. Ang tunay na lihim sa negosyo at datos. Kumpleto ang kaligtasan. Yung data na naibunyag, sa halip ay nakatulong pa sa mga kalaban, na mas mapalayo pa sila. Ganito pala yun. Napatakot talaga ako. Ginoo Tang. Ikaw talaga ang mapagmahal na asawa. Talagang kahanga-hanga, may tapang at talino. Sa mga kritikal na sandali, maaari pang makipaglaban sa iyo. Ito ay iyong kapalaran at swerte ng proyekto. Tama si Ginoong Wang. Maswerteng makuha si Zhaoyi. Ito ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Sobrang swerte ko sa ganitong kakayahan. Ang asawa ko ay gwapo at mahusay kumita. At ang galing pa magluto. Tanga lang ang makikipaghiwalay sa kanya. Tama, tama. Mommy, sa wakas ay naging matalino ka. Baby, sabi mo, itong si Suksini,
Nahuli na natin. Kaya ba, tapos na ang ating mga pagsubok? Nanay, huwag ka munang mag-relax. Kakarecall ko lang kanina. Yung Siksuksini, hindi talaga siya yung babaeng nakalipat sa ibang panahon. Maaaring may iba pang tao. Mas maaga akong namatay sa nakaraang buhay ko. Kaya medyo malabo ang mga alam ko. Pero ngayon, sa tingin ko, Siksuksini, parang isang piyesa lang na itinulak palabas. Yung tunay na babaeng nakatawid. Siguradong nasa dilim pa rin siya. Meron pa siyang lihim na plano. Inay, kailangan mong mag-ingat ng husto. May iba pang babaeng nakatawid. Malaki ang posibilidad. Naintindihan ko na. Magiging maingat ako. Ganda, tutulungan kita. Mama, siya nga. Siya ang nanloko sa'yo ng pera at pag-ibig. Sinira niya tayo. Pinatay tayo sa kalye at masamang tao. Sige, naintindihan ko. Salamat. Hindi ko kayang buhatin ang sarili ko. Sige na. Oh, nakatira rin ako sa unit na ito. Kakatapos ko lang lumipat kagabi. Tama, narinig ko nga ang ingay mula sa tabi. Hindi ko akalain na lumipat siya dito. Oh. Ang swerte naman. Nakatira rin ako dito. Sobrang swerte. Paalam. Paalam. Kahit na, walang personal na karanasan. Lahat ng bagay sa mundo. Ngunit sa tuwing naiisip ko, ang malupit kong kapalaran, hindi maiwasang, manginig ako sa takot. Nanginginig ang aking anit. Asawa, anong nangyari, asawa? Bakit ka natatakot ng ganito? May lumipat sa tabi natin, na isang kakaibang tao. May duda ako, may hinala ako, mukhang may masama siyang balak sa akin. Kung ganun, lumipat tayo sa ibang lugar. Gusto ko rin sanang lumipat sa ibang lugar. Pero, dahil hindi siya mabuti sa atin, kaya't makikita niya kung saan tayo nakatira ngayon. Siguradong mahahanap din niya kung saan tayo lilipat. Tama ka. Walang kwenta ang maglipat ng bahay. Ganito. Ayun, mananatili muna tayo. Hahanapan ko ng impormasyon tungkol sa pagkatao ng lalaking ito. Pero kapag ganito ang ginawa natin, baka magkalat tayo ng impormasyon, di ba? Huwag kang mag-alala, magiging maingat ako. Sa mga nakaraang araw, subukan mong huwag lumabas. Kung kailangan, pumunta ka sa mataong lugar. Exat, okay. Pasensya na, mahal. Hindi ko naalagaan ka ng mabuti. Walang anuman sa iyo. Siyempre, iyon ay dahil sa nakakapang-init ng ulo na babaeng naglalakbay. Kailangan talagang agawin ang isang may asawa. Ano man ang mangyari, tiyak na malalaman ko ang katotohanan sa likod nito. Babantayan ko ang lahat ng mayroon ako ngayon. Ate, ang swerte naman. Nakikita kita ulit. Mama, itong masamang tao. Kitang-kita na sinasadya niyang hintayin ka. Huwag kang magpapaloko. Siyempre, hindi ako magpapaloko. Itong batang ito, kung ikukumpara sa asawa ko, malayo ang agwat. Ako si Song Rui, isang intern sa ika-4 na taon. Nagtatrabaho malapit sa kumpanya. Shenzhou. Tama nga. Kakakain ko lang. Nakita kong wala ng asin sa bahay. Meron ka ba? Pwede mo ba akong utusan ng kaunti? Sandali lang, maghintay ka. Para sa iyo, wag mo nang ibalik. CJ, salamat ate. Napakabait ng ate. Walang anuman. Napapansin kong madalas kang nag-iisa sa bahay. Busy ba ang asawa mo? Talagang abala siya sa trabaho. Kung nag-iisa ka lang sa bahay, hindi ka ba mababato? Kakabago ko lang din dito. Wala akong kakilala. Pwede akong madalas na pumunta. Makikipag-usap ako sa'yo. Wag na. Babalik na ang asawa ko. Wag ka namang ganyan kamalamig. Magkapit bahay lang tayo. Kailangan nating magtulungan. Kwentuhan lang naman. Sabi nga ng kasabihan. Tingnan mo, ang pagkikita ay isang kapalaran. Wag na. Ginoong Song, magpakumbaba ka. Sa inyo, mukhang masaya ang bahay ninyo. Hindi mo ba ako iniimbita pumasok at maupo? Hindi kami tumatanggap ng bisita. Kapatid, gusto ko lang makipag-chat sa'yo. Kakaibigan lang. Anong klaseng kaibigan ang gusto mong maging sa asawa ko? Bumalik na ang bayaw. Kahit sino ka man, ano man ang layunin mo, ngayon din. Umalis ka sa harap ng bahay ko.
Kung maabala mo pa ang asawa ko ulit. Ikaw ang may kasalanan. Huwag kang magalit, kuya. Nagbiro lang ako sa ate ko. Dahil bumalik ka na. Hindi na kita istorbohin. Sa inyong dalawa na lang ang mundo ninyo. Ayos lang iyon. Uwi na tayo. Asawa, bakit ka umuwi ng ganitong oras? Bago ako umalis kaninang umaga, nag-aalala ako na mag-isa ka sa bahay. Kaya kumuha ako ng surveillance at nilagay sa pintuan. Katatapos ko lang sa opisina, napansin ko siyang nag-ikot sa pintuan. Kaya agad siyang bumalik. Pasensya na. Shuye, ako ang hindi nakapag-isip ng maayos. Ako ang hindi nakaprotekta sa'yo. Na nag-iisa ka sa ganitong delikado. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, mahal kong asawa. Hindi ito kasalanan mo. Ayaw mo rin naman. Nanay, siya ang may kasalanan. Kung hindi siya napansin ng babaeng nakapaglalakbay sa panahon. Walang ganitong mga problema. Asawa, Alaynan. Narinig mo ba ang anumang tunog? Narinig mo rin, di ba? Nakarinig ka na dati. Kaya, ano ba talaga ang nilalang na iyon? Alaynan. Kung sasabihin ko na siya ay anak natin, naniniwala ka ba? Ay, ikaw ang tunay na halimaw. Sa pamilya mo, ikaw lang ang halimaw. Ay naku, ako ay isang maliit na bayani ng digmaan. Sinasabi mong halimaw ako, kahit na ako ang iyong ama. Hindi kita basta-basta mapapatawad. Tama ba na sinabi ko kanina? Pero hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay galit na galit ako. Malubha ang mga kahihinatnan. Talagang mainit ang ulo mo, ha? Kapag nakalabas ako, tiyak na ipapakita ko sa iyo ang aking lakas. Ay naku, ang antok ko. Ay, bata pa naman yan. Hindi siya nagbabalat kayo. Sa hinaharap, bigyan mo siya ng mas maraming merienda. O kaya ng laruan. Pasasayahin mo lang siya. Hindi naman ako nag-aalala tungkol dyan. Kung magalit pa man siya, iyong anak ko rin iyon. Kung hindi man, pwede namang suntukin. Pero yung sinabi niya kanina, tungkol sa babaeng nakakalipat, anong klaseng bagay iyon? Asawa, tungkol dito, kakaalaman ko lang din kamakailan. Ganoon ang mga nangyari. Kaya, si Suksini ay isang babae na naglakbay sa panahon. Akala ko rin dati ay ganun. Ngunit, sabi ng anak, may iba pang kahulugan ang babae na naglakbay sa panahon. Tungkol kay Suksini, dapat siya ay isang paon lang, ng babaeng nakatawid. At si Song Rui, ay ang taong ipinadala ng babaeng nakatawid na ito. Ako ba ay isang tao? Napakahalaga sa mundong ito. Lesa, posibleng. Maaaring siya ang pangunahing lalaki sa mundong ito. At itong babaeng nakalipat sa ibang panahon. Kaya siya ganyan ka maalalahanin. Ayon sa sinasabi mo, dapat ikaw ang pangunahing babae dito. Kung hindi, hindi siya mag-inarte sa iyo ng ganito. Malamang nga. Pasensya na, mahal. Noong una, pinabayaan kitang tiisin ang lahat ng ito. Ayos lang iyon. Ngayon na alam na natin, ang pagkatao at layunin ni Song Rui. Madali na lang tayong makakahanap ng paraan para harapin siya. Dagdag pa rito, ang tulong ng anak, itong babaeng nakapaglalakbay sa panahon. Mabilis na mahuhuli ito. Ngayon ang pinakamahalagang gawain ay ang maayos na, buin ang matatalinong kasangkapan upang makabangon muli sa lalong madaling panahon. At tuluyang, maalis ang mga iniisip niya tungkol sa iyo. Alaynan, sisikapin kong mabuti. Mapanatili kang ligtas kasama ang anak mo. Alaynan, yung ipinag-utos ko sa iyo, kumusta na? Lumipas na ang maraming araw. Bakit wala pa rin kahit anong progreso? Hindi dahil hindi ko ginagawang mabuti, ate. Siya yung Shen Zhaoyi. Sobrang alerto niya. Sinunod ko yung sinabi mo, gumawa ng pagkakataon. Humiram ng bagay, makipaglapit. Pero hindi siya nagpapadala dito. Walang silbi, hindi man lang magawa ang simpleng bagay. Pinagsabihan kita na lumipat sa tabi niya, para maging kapitbahay mo siya, para mapanatili ang pagkakaisa, di ba? Yung si Tangzu parang, nagsimula na ring magduda. Talagang wala akong makita na ibang paraan para umaksyon. Malapit nang magtagumpay ang bagong proyekto ni Tangzu. Ang kanyang muling pagbangon ay nasa harapan na. Tandaan mo, anuman ang iyong gawin, dapat mong gawing kinasusuklaman siya ni Tangzu. Sa oras na iyon, nasa tabi ni Tangzu, ang taong nagtagumpay. Ako lang talaga. Mag-alala ka lang. Tandaan mo, basta magtagumpay, lahat ng kayamanan ni Tangzu ay magiging akin na. Sa tamang panahon, pera at posisyon, hindi mawawala ang mga benepisyo mo. Tita, naiintindihan ko na. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Siguradong magagawa ko ito ng maayos. Tandaan mo, kahit anong paraan, kailangan mo akong tulungan na mapatay si Shen Zhaoyi. Yung walang utak na siksuksini ang hangal na iyon. Nabihag agad ng ganito kabilis. Walang silbi.
Buti na lang handa na ako. Nakaplano na ako kay Song Rui. Shen Zhaoyi. Ngayon, gusto kong makita kung paano ka makakatakas. Ang pwesto sa tabi ni Tang Xiu. Dapat sa akin lang to. Asawa, mag-overtime ka pa ba hanggang gabi? Sa huling bahagi ng proyekto, may ilang mahalagang datos na kailangang i-verify. Matulog ka na muna. Huwag mo na akong hintayin. Tandaan mong isara ang pinto ng maayos. Sige, naiintindihan ko. Magpahinga ka rin ng maayos. Huwag masyadong pagod. Anong nangyayari? Paano? Biglang namatay ang ilaw. Kuya, nasa bahay ka ba, kuya? Biglang namatay ang ilaw. Ayos ka lang ba? Nababahala ako sa'yo. Kamusta na? Song Rui. Paano siya nakarating dito ng ganito? Anong nangyari? Bakit walang signal? Mukhang nakontrol ang cellphone ko. Inay, siguradong si Song Rui iyon. At yung babaeng nakakalipat-lipat ng panahon, kasabwat niya. Gusto nilang trapikin ka dito. Iha, ayos ka lang ba? Nadapa ka ba? Ang tagal na hindi nagbubukas ng pinto. Kung hindi ka pa magbubukas ng pinto, sisisirin ko na ang pinto. Naku, si Song Rui ito. Ang pagka-brownout na ito. Siguradong siya ang may gawa. Siguradong hindi na siya makapaghintay. Mama, kung hindi ka pa magbubukas ng pinto, si Song Rui ay puputok sa pinto. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Ano ang dapat nating gawin? Talaga bang naglakas loob siyang pumutok ng pinto? Ayos ka lang ba? Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Buksan mo na ang pinto, pakita mo sa akin. Mama, hindi pwedeng tiisin lang. Maaaring mabuksan ang pinto. Pag pumasok siya at tanungin, mas mapapahamak tayo. Buksan mo muna ang pinto. Papasukin mo siya. Buksan mo ang pinto. Kaya, mas delikado ako. Ito ay isang taktika. Kailangan nating panatilihin siyang kalmado. Hayaan siyang mag-relax. Naalala ko, mayroon pang. Yung inutusan kitang ihanda, malakas na sleeping powder. Nasa drawer sa sala lang yun. Hanapan mo ng pagkakataon. Ihalo mo sa tubig o alak. Para ma-sleep siya. CJ. Sinasabi ko, susundin kita. Sa wakas, bumukas ka na. Ang late na. Anong ginagawa mo? Kakatapos lang ng brownout. Natakot ako na mag-isa ka lang sa bahay. Matagal na hindi ka nagbubukas ng pinto. Ayos ka lang ba? Kakabukas ko lang ng paliligo. Hindi kita narinig. Pinag-alala kita. Pasensya na talaga. Masaya ako na ayos ka lang. Magpatuloy ka sa pag-arte, nanay. Para mapakalma siya. Hayaang umupo siya. Iha, gabi na ganun. Wala ba si kuya sa bahay? May overtime siya ngayong gabi. Ngayon, muling namatay ang ilaw. Ako lang mag-isa. Talagang medyo natatakot ako. Kung ganito nga, sasamahan na lang kita. Kaya, pasensya na sa abala. Walang abala. Isang karangalan na makasama ang ate. Nandito ako ngayong gabi. Tinitiyak kong hindi ka mag-iisa. Ang mahabang gabing ito. Walang ate sa bahay. Gusto ba nating maghanap ng ibang gawin? Para maubos ang oras. Mukhang, itong si Song Rui, talagang gustong makipag-ugnayan sa akin. May gusto talagang mangyari. Sobrang nakakadiri. Bakit nagmamadali? Sinabi ng bayo mo, na hindi siya uwi. Ngayong gabi, mayroon pa tayong isang gabi. Kaya, ate, anong balak mo? Alainan.
Sa magandang tanawin na ito, hindi ka uminom ng alak. Paano tayo magkakaroon ng kasiyahan? Uminom ka ng alak. Magandang uminom ng alak. Uminom kasama ang ate. Siyempre, napakasarap nito. Kaya maghintay ka. Walang masyadong magandang alak sa bahay. Huwag kang mag-alala. Ang alak na ibinuhos ng ate. Siguradong sobrang tamis. Nanay, nainom na niya. Kalmado lang. Kailangan ng kaunting oras para kumilos ang gamot. Patuloy na makipag-usap sa kanya. Huwag siyang pagdudahan. Alaynan. Sabi mo, tayo lang ang iinom. Walang kwenta. Mas mabuti. Maglaro tayo ng larong pang-adulto, okay ba? Song Rui. Lasang mo na. Tayo. Hintayin na lang natin ang tawag ng kuryente. Hindi pa ako lasing. Sobrang gising ako. Huwag ka nang magpanggap. Nasa bahay ka lang mag-isa. Tapos pinagbuksan mo ako. At inanyayahan mo akong uminom. Sinasabi mo ba na may sinisigaw ka sa akin? Song Rui, maging magalang ka naman sa akin. Yung bankrupt na si Tang Zhu, anong maganda sa kanya? Maaari ba niyang punan ang pangangailangan mo? Hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo. Umalis ka. Umalis ka. Huwag kang lumapit. Shen Zhaoyi, huwag kang magpakaarte. Ngayon, sasampahan kita. Si Shen Zhaoyi ay nagnanakaw ng tao, kasama ang kanyang kapitbahay. Napaka-espesyal ng eksena. Hindi maganda. Zhaoyi. Ngayon ko, kakastiguhin. Anong inilagay mo sa alak? Anong pinasok mo? Bakit ako? Ganito ang pakiramdam. Hindi ko maintindihan sinasabi mo. Sobrang nakainom ka lang. Babae. Nangangahas ka pang mang-api sa akin, ha? Sinasabi ko sa iyo, nahuli ka na. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Agad kang sumuko. Kung hindi, darating ang pulis. Hindi ka makakain ng magandang kahihinatnan. Sumuko ka na. Ngayon, papatayin kita dito. Huwag kang magtatangkang tumakas. Inay, hindi sapat ang gamot. May lakas pa siya. Tumakbo ka na. Tumakbo papuntang kwarto. Isara ang pinto. Mamatay ka. Tatay, tulungan mo ako. Asawa. Asawa. Kamusta ka? Nasugatan ka ba? Buti na lang dumating si Papa. Sa tamang oras. Ang galing-galing ni Papa. Binalaan na kita. Lumayo ka sa aking asawa. Hindi mo pinansin ang sinabi ko. At naglakas loob ka pang manghimasok sa aking asawa. Ayos lang. Bibigyan kita ng leksyon. Tay, huwag ka munang tumama. Habang may malay pa si Song Rui. Mabilis, tanungin mo siya kung sino yung babaeng naglalakbay sa panahon. Sabihin mo kung sino ang nag-udyok sa iyo. Sino ba talaga si Lin Wei? Sabihin mo sa amin ang lahat ng alam mo. Hindi ko sasabihin. Kayo ay mamamatay tao. Talagang matigas ang ulo. Tatay, turuan mo siya. Tumigil ka.
Ikaw ay sangkot sa pagtatangkang pumatay. Ngayon ay arestuhin ka ayon sa batas. Batay sa impormasyong ibinigay ninyo, namin na imbestigahan lahat ng relasyon ni Song Rui. Natuklasan na may problema ang pinsan ni Song Rui na si Lin Wei. Tila may problema. Nakatanggap ng gantimpala. May alaala ka ba? Hindi ko siya nakita. Tungkol kay Lin Wei, may nakuha kaming impormasyon. Hindi pangkaraniwang impormasyon. Mga kalahating taon na ang nakalipas. Naranasan niya ang isang napakalubhang aksidente sa sasakyan. Ayon sa tala ng ospital noon, at sa ulat ng aksidente, sa ganitong kalubhang pinsala, malamang ay hindi siya nakaligtas sa normal na kalagayan. Ngunit hindi lamang siya nakaligtas, kundi mabilis din ang kanyang paggaling. Sa loob ng ilang araw, siya ay ganap na gumaling at na-discharge. Nakatagpo ng wastong mga palatandaan ng buhay. Matagumpay na naitugma ang alon ng kaluluwa. Matagumpay na nabind ang sistema ng estratehiya sa libro. Sino ang nagsasalita? Sistema. Anong sistema? Kamusta, host? Maligayang pagbonding sa sistema ng estratehiya sa pagpasok sa kwento. Ikaw ay pumasok sa kasalukuyang mundo ng nobela. Pumasok sa kwento. Ang pangunahing layunin ng iyong estratehiya ay si Tang Zhu. Mga kinakailangan sa misyon. Matagumpay na akitin si Tang Zhu upang mahalin ka, sa halip na bumuo ng formal na relasyon. Kung mabigo ang misyon, mananatili ng permanente ang kaluluwa ng host sa mundong ito ng sirang nobela na magdaranas ng walang katapusang sakit. Mangyaring aktibong tapusin ng host ang misyon. Kailangan kong tapusin ito. Tang Zhu, tiyak na akin ito. Pagkagising ni Lin Wei, ayon sa mga kaibigan at pamilya niya, malaki ang pagbabago sa kanyang ugali. Parang talagang nagbago siya. Pagkatapos, hindi niya alam kung paano. Nakarating sa Ellis Group at naging assistant ni F. Atenay. Assistant ni F. Atenay. Sinusuri namin si Tanru. Kamakailan lang na komunikasyon at transaksyon. Natagpuan na siya at Dwight Wei ay may maraming lihim na kontak bago ang insidente. Tinatanggihan ni Song Rui ito ng mariin. Iginiit niyang ang lahat ng kilos ay kanya lamang personal na gawa. Walang kinalaman si Lin Wei. Sigurado siyang nililigtas niya si Lin Wei. Sa kasalukuyan, walang direktang ebidensyang nagpapatunay na si Lin Wei ang nag-utos kay Song Rui. Ngunit, ilalagay namin siya bilang isang pangunahing obserbasyon. Patuloy na susubaybayan ang kanyang galaw. Kapag may bagong natuklasan, agaran naming ipapaalam sa inyo. Salamat sa inyong pagsisikap. Ito ang aming tungkulin. Kailangan ninyong mag-ingat sa mga susunod na araw. Asawa. Ngayon, malamang ay makakatiyak na tayo na si Lin Wei ay ang babae mula sa ibang mundo. Dahil alam na natin kung sino ang kaaway, hindi na tayo dapat maging pasibong tinatamaan. Mula ngayon, kailangan nating maging mas maingat. Gawin ang lahat ng posibleng pag-iingat. Palalakasin ko ang seguridad sa paligid natin. Zhao Yi. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Protektahan ko rin si Mama. Asawa, sandali lang. Pupunta ako para magbayad. Okay. Tatay, tulungan mo ako. Gusto ng masamang tao na banggain si nanay. Ayos lang ba? Nabangga ba? Walang anuman. Hindi nabangga. Tatay, huwag kang humabol. Yung batang ay niloko ng babaeng naglakbay sa oras. Tanungin mo siya, hindi rin siya mag-amin. Malinaw na malinaw. Katatapos lang niyang tumingin sa tiyan ko. Naaresto si Song Rui. Siguradong hindi makapaghintay si Lin Wei. Kailangan mong alisin ako at ang bata. Sa ilalim ng liwanag ng araw, na gumagamit ng ganitong paraan. Zhao Yi,
Mula ngayon, hindi ka na dapat lumabas ng mag-isa. Saan man pumunta, dapat kasama ako. O kaya ay may kasamang bodyguard na mapagkakatiwalaan. Sa bawat check-up sa pagbubuntis, sasamahan kita ng personal. Alaynan. Sige, susunod ako sa iyo. Mommy at Daddy, huwag kayong masyadong mag-alala. Kanina, napakadelikado. Pero ayos lang. Tiniyak sa akin ni Yama na ako'y kanyang poprotektahan. At titiyakin na ako'y isilang ng maayos at makikita kayong lahat. Walang silbi ang mga masamang plano nila. Yikset, ayos lang iyon. Ngunit ang mga kinakailangang pag-ingat ay hindi dapat kulang. Hindi ko na kayo papayagang magkaroon ng kahit kaunting panganib. Alaynan. Walang silbi. Si Song Rui ay isang walang silbi. Nawala ang napakagandang pagkakataon. Ngayon, si Tang Zhu ay maihawak kay Shen Zhaoyi. Ang babaeng ito ay sobrang nagmamasid. Walang pagkakataon para kumilos. Sistema, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sistema, hindi ba't sinabi mo? Ako ang pangunahing tauhan sa mundong ito. Hindi ba't sinabi mo? Basta't nakabunta ko sa iyo. Makakakuha ba ako ng lahat? Bakit palagi akong nabibigo? Bakit si Shen Zhaoyi at ang anak niya sa tiyan? Bakit lagi silang nakakaligtas? Ang sistemang ito ay nagbibigay lamang ng mga gabay sa misyon at pangunahing tulong. Ang huling pagsasakatuparan ng misyon at tagumpay. Depende sa host, sa sariling kakayahan at pagpili. Ang laban sa kapalaran ay buhay o patay. Normal lang ang pagdating ng mga pagbabago. Mga pagbabago. Anong mga pagbabago? Hindi kaya meron din silang sistema. Hindi alam. Mangyaring suriin ito ng host at aktibong maghanap ng solusyon. Kung mabibigo ako sa misyon, huwag ninyong asahan na magiging maayos ang lahat. Dahil kung hindi ko makuha si Tang Zhu. Kung gayon, mas mabuti pang sirain ko siya. Asawa, mahirap na trabaho. Salamat, asawa. Kumusta? Ayos lang ba ang mga bagay sa kumpanya? 7 araw na lang, ang bagong produkto ng grupo ay ilulunsad. Mahalaga ang kaganapang ito. Tatay at nanay, yung masamang tao na yun, yung babae na naglakbay sa panahon. Tiyak na hindi siya titigil. Sa napakahalagang okasyong iyon. Maraming tao at mata. Sigurado akong may mangyayari. Kailangan tayong maghanda ng maaga. CJ, alam na ng mga magulang. Huwag kayong mag-alala. Naisip ko na ang plano. Sa pagkakataong ito, kailangan nating ipakita ang tunay na pagkatao ng babaeng ito. CJ, nakikinig ang mga magulang sa iyo. Maligayang pagdating sa lahat sa pagsasagawa ng bagong produkto ng Hongguang Technology. Ako ang namumuno sa proyekto ng AI Smart Home Appliances. Sa proyektong ito, ito ang aming bagong produkto. Pangunahin sa teknolohiya at konsepto ng disenyo. Bilang karagdagan, nais kong pasalamatan ang isang tao. Salamat sa aking asawa, Shen Zhaoyi. Sa pinakamababang bahagi ng aking buhay, ang kumpanya ay humaharap sa panahong iyon ng krisis sa pagbabangkarote. Siya ang palaging kasama ko. Hindi ako iniwan. Kung wala siya, marahil, wala akong ganitong sarili ngayon. Wala ang Tang Group na ito ngayon. Si Ginoong Tang ay hindi lamang bata at matagumpay. Napakatapat. Anong napakabuting lalaki ito? Dahil sa sinabi ni Ginoong Tang, susuportahan ko rin Hongguang Technology. Tang Zhu, Shen Zhaoyi, natapos na ang magagandang araw ninyo. Patayin ang screen. Agad. Diyos ko, ano iyon?
Hindi ba't asawa iyon ni Ginoong Tang? Ito, kakatanggap lang ni Ginoong Tang ng pasasalamat mula sa kanya. Agad itong pinabulaanan sa harap ng napakaraming tao na nahuli sa pangangalo niya. Shen Zhaoyi, gagawin kong hindi ka na makabangon. Magpakailanman. Talagang kumilos na ang babae mula sa ibang panahon. Siguradong nandyan din siya ngayon. Naghihintay para manood ng palabas. Ginoo Wong, pakiusap, ikaw na. Kumpanya ni Tang Zhu, malapit nang sumabog. Basta't mag-invest ka lang. Anumang kondisyon, susundin ko. Ayan, Gil. Shen, mag-invest ka na, ha? Hindi ito impossible. Kaya kailangan, nakadepende sa iyong performance. Naku, akala ko, ganito pala nakakakuha ng investment si General Tang. Sabi ko na nga, nabankrupt na si General Tang dati. Paano nangyari ito ng ganito kabilis? Na makuha ang investment ni Ginoong Wang. Ah, kaya pala, may ganitong koneksyon. Hindi nakakapagtaka na si Ginoong Tang ay dapat magpasalamat sa kanyang asawa sa pagtatanghal. Ang dami ng ibinuhos na effort. Ha ha ha. Kababawan, ito ay purong imbento. Sa pagitan ko at ni Yanji. Tang, malinaw at walang bahid. Nag-invest ako kay Ji. Tang, dahil hinahangaan ko ang kanyang talento. Walang kinalaman si Madam Tang. Fake ang video na ito. Fake din ang mga larawan. May isang tao dito. Malicious na paninira. Ginoo Wang. Bakit kailangang magmadaling mag-DNA? Nasa stage pa nga si Ginoo Tang kanina, hindi ba? Taos pusong nagpapasalamat ba siya sa kanyang asawa? Mukhang si Ginoong Tang ay may ganitong tagumpay ngayon. Talagang dapat siyang magpasalamat ng mabuti sa lahat ng ibinigay ng kanyang masipag na asawa. Mukhang ang pag-angat ng kumpanya ng Tang. Lahat ay dahil sa katawan ng sariling asawa. Sabi ko na, noon hindi ko talaga kilala si Tang Zhou at si Yanji. Tang, ito ay inyong masamang paratang. Paninirang puri, mama at papa. Ito ang babaeng nakapaglakbay sa panahon. Lin Wei, sa wakas, nagpakita ka na. Matagal ko nang narinig tungkol sa dating asawa ni Yanji. Tang, lahat sila ay may mataas na halaga. Kaya pala, ito ang dahilan. Noong una, narinig ko na si Ginoong Tang at Ginang Tang ay nagkakilala sa isang bar at nagka-in-love at agad na nagpakasal. Ngayon, may ganitong pagbabago sa kumpanya ni Tang. Ngunit hindi pa rin umaalis si Ginang Tang. Talagang nakakaantig. Kaya pala, si Tang Zhou ay hindi rin mabuti. Talagang walang hiya ang mag-asawang ito. Ginoong Tang, kung ganon, handa rin kaming magtulong para sa pag-unlad ng inyong kumpanya. Nga. Hindi ko alam si Yanji. Tang, kung tatanggap pa siya ng negosyo, sa ganitong moral na pagkasira, sa mga kumpanyang nagsimula sa maruruming paraan, anong garantiya meron sa mga produktong inilabas nila? Tayong mga mamimili, dapat tayong hindi sumuporta. Iminungkahi ko, dapat tayong mag-boycott sa mga produkto ng Tang Zhou Company. Mag-boycott sa pamamagitan ng pagbebenta ng katawan ng sariling asawa. Kumuha ng pamumuhunan. Talagang walang hiya. Kumpanyang mandaraya. Talagang kahihiyan ng industriya. Agad na ipatigil ang mag-asawang ito. Tanggihan. Sobrang labis na itong babaeng nakapaglakbay sa panahon. Talagang naglakas loob namang bola. Mama, bilisan mong ilantad siya. Ang pahayag ng ginang na ito, talagang kahanga-hanga. Ngunit mga Ginoo, ang tao sa video at larawan na ito, ako ba talaga? Hindi ba ito halata? Ang mukha ng babae sa video ay katulad ni Shen Zhaoyi. Tama nga. Siyempre, akala mo ba tayo'y mga bulag? Babae, huwag ka nang magpalusot. Tapos na ang palabas na ito. Shen Zhaoyi, mas matimbang ang katotohanan kaysa sa salita. Maraming mata ang nakatingin. Hindi mo siguro gustong sabihin na ang mga larawan ay peke, di ba? Shen Zhaoyi, kahit anong pagtanggi mo, hindi mo na magagawa. Dahil, yun ay larawan na ginawa ng sistema ko. Walang butas na mapapansin. Ang swerte. Yung video na to, ay peke lang pala. Maaari niyong makita, sa video na ito ang babae, na ang mukha ay kasing katulad ko. Ngunit, sa kanyang leg, mayroong isang napakakitang, pulang mansa. Shen Zhaoyi, hindi ba yan ang iyong birthmark? Huwag ka nang makipaglaban ng walang pag-asa. Tumingin kayong mabuti lahat. Sa kanang bahagi ng aking leg. Walang pulang birthmark. Nga. Tama nga. Buti na lang dati. Naisip ng anak ko, na si Lin Wei, maaaring gumamit ng ganitong paraan para magtaksil. At nakapaghanda ako ng maaga. Napansin ang detalye na ito. Tatay at nanay, nararamdaman ko
na ang masamang tao ay isang babae na nakakatawid. Tiyak na hindi siya titigil. Pagsasagawa ng bagong produkto. Napakahalagang okasyon. Siguradong gagawa siya ng paraan para siraan at magkalat ng chismis tungkol sa nanay. Upang saktan ang tatay. Pero huwag kayong mag-alala. Kahit na may sistema siyang tumutulong sa panlilinlang. Pero maaari rin tayong maghanda ng maaga. Mama, naaalala ko na may pulang nunal ka sa leg. Tama ba? Nanay, bukas pumunta ka sa beauty salon. Hanapin mo ang pinaka-profesional na doktor. Gamitin ang laser o ibang paraan. Siguraduhin na sa oras na iyon, makinis ang leg, walang kahit isang nunal. Gawin mo itong peking ebidensya. Maging pinakakatawang biro. Nalaman ko na. Ginoong Shen, yung mansa sa leg mo, lahat na itong natanggal na. Salamat sa'yo. Susunod na. Naghihintay na lang kami kay Linwei. Napasok na sa sariling bitag. Linwei, ano pa ang masasabi mo? Nga, kita ko ng malinaw kanina. Sa video, sa kanan ng liig ng babae, mayroong pulang mansa. Parang bulag tayo, ano? Naku po, ninakaw tayo niya. Halos maparatang pa natin ang mabuti. Itong mga larawan at video, ay peke na gawa ng lie siguro. Ang sama naman. Impossible. May marka kang pulang mansa sa lig mo dati. Siyempre, inalis mo iyon sa pamamagitan ng operasyon. Sadyang ginawa mo iyon. Ginawa mo ito ng may layunin. Linwei, bakit ka sobrang tiyak na may pulang mansa sa lig ko? Baka matagal mo nang pinaplano ito. Sumpa, ano ba ang nangyayari sa sistemang ito na pahirap? Hindi ba't siniguro nilang magiging ligtas ito? Ang sistemang ito ay tanging makakabawi lamang hanggat makakaya. Hindi nito kayang maging eksaktong katulad ng totoong buhay. Ginuot ginang Linwei. Tiyak na ikaw ang may gawa nito. Ano ba talaga ang layunin mo? Kayo pong lahat. Malinaw na ang mga bagay-bagay. Ito ay isang premeditated, na sadyang inaatake ang aking asawa, at ang malisyosong paninirang puri sa aking tanggroup, at pangangalakal na panlilinlang. Kanina, siya iyon. Siya ang may gawa nito. Ang babaeng ito ay patuloy na nag-udyo. Linwei, sa wakas ay lumabas ka na. Ngayon, hindi ka makakatakas. Mabilis, sabihin mo na. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Bakit biglang nawala ng kuryente? Kanina, maayos naman ito. Baka naman yung babae na naman ang may kagagawan. Huwag kang tatakas. Linwei, Shen Zhaoyi, mamatay ka na. Mama at Papa, tumakas si Linwei, bilisan niyo ang paghabol. Wala akong sakit. Bilisan mo, habulin mo siya. Huwag siyang palampasin. Nandoon siya. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos lang ba kayo? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Biglang nawala ng kontrol ang sasakyan. Parang nasira ang preno. Pasensya na talaga. Ang babaeng naglalakbay sa oras na ito ay sobrang tuso. Kaya niyang kontrolin ang preno ng sasakyan. Buti na lang mabilis ang reaksyon ng tatay ko. Kung hindi, delikado na tayo. Kapal, nakatakas na naman siya. Ginootang, Yanli. Shen, pasensya na po. Batay sa mga direksyon at pahiwatig na ibinigay mo. Nagsagawa kami ng pagsisiyasat at pagmonitor. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, wala pang natagpuan na target. Mukhang pamilyar siya sa mga blind spot ng surveillance sa lungsod at mga ruta ng pagtakas. Kasalukuyan siyang nawawala sa aming mga mata. Nakakainis. Nakatakas na naman yung masamang babae na nakatawid, parang isang madulas na isda. Asawa, may naisip akong paraan para mahuli si Linwei. Anong paraan? Bukas. Tulungan mo akong gamitin ang phone mo. Mag-schedule ng isang AFC prenatal check-up sa isang sentro ng ospital. Sa pamamagitan ng online reservation. Itakda natin sa araw ng makalawa ng 1:00 ng umaga. Gusto mong gamitin ang sarili mong pang-akit. Hindi pwede. Napakadelikado nito. Asawa. Ito ang naiisip ko sa ngayon. Pinakamabilis na paraan para mahuli siya. Nasa bingit na siya ng kawalang pag-asa. Tiyak na ako ang kanyang target. Basta't makakagawa ako ng mukhang napakagandang pagkakataon. Sigurado akong hindi siya makakapigil na muling kumilos. Hindi pwede. Hindi pa rin ako mapakali. Asawa. Si Linwei ay nawawala na sa katinuan. Ngayon, nagawa niyang kontrolin ang sasakyan na mawala ng kontrol. Magkakaroon pa ng pangalawa at pangatlong pagkakataon. Malapit nang isilang ang anak natin.
Hindi ko talaga maiiwan. Yung nakatakdang bomba, na palaging nasa tabi ko. At saka, hindi ba sinabi ng baby, na siya ay isisilang, na may tulong ng Yama. Ngunit kailangan mong tiyakin, na lahat ng mga hakbang sa seguridad ay nasa lugar. Hindi namin dapat ipahamak kayo at ang sanggol. Kahit kaunti man, naintindihan ko na. Mag-alala kayo, Papa. Sisiguraduhin kong mapangalagaan si Mama. Madam Shen Zhaoyi, pumunta po kayo sa ikatlong konsultasyon. Magandang araw, Doktor. Ako po si Shen Zhaoyi. Naalala mo ba ako? Shen Zhaoyi. Lin Wei. Sa wakas, kumilos ka na. Shen Zhaoyi. Mas kalmado ka kaysa sa inaasahan ko. Ginawa ko ang lahat ng ito. Para sa aking sariling kamay na maalis ka. Hindi ko inasahan na ikaw. Ang kusang dumating ngayon. Talagang parang tulong mula sa langit. Lahat ng ito ay ikaw talaga ang may gawa. Si Suxini at Song Hui. Sila ba ay ipinadala mo? Yung video noong nalugi si Tang Xiu. Ikaw ba ang nagpeke? Paninirang puri sa site ng konstruksyon. Ikaw ang nag-udyok kay Suxini na gawin ito. Paglabas ng video, ikaw rin ang nagplano nito. Pati na ang huling press conference. Ang video ay ikaw ang nagpasimula ng pagsasama-sama. Ninakaw mo ang mga iyon, na hindi naman sa iyo. Talagang walang gagawin para makamit ang layunin. Tama nga. Sino ba ang nag-utos sa kanila na maging ganito? Kahit mga simpleng bagay, hindi nila magawa ng maayos. Mukhang sa araw na ito, ako na lang ang tuluyang aalisin ka. Para sa iyong sariling kapakanan. Nakakasakit ng maraming inosenteng tao. Ganap na nasira ang hinaharap ni Suxini. Nakalagay si Song Rui sa bilangguan. Ito ang daan ng pangunahing tauhan na hinahangad mo. Inosente. Karapat dapat sila. Sila'y bobo. Sadyang nagpasakop upang magamit ako. Hindi mahalaga ang proseso. Ang resulta ang lahat. Pumili sa akin ang sistema. Ako ang anak ng tadhana. Ang pag-ibig ni Tang Xiu. Ang kayamanan ng pamilya Tang. At ang karangyaan at katayuan. Dapat ay akin ang lahat ng ito. Shen Zhaoyi. Ikaw na dapat matagal nang namatay na karakter sa orihinal. Ikaw ang kumuha ng aking buhay. Hindi ito para sa iyo. Lin Wei, hindi ka naman talagang pangunahing tauhan sa mundong ito. Ikaw ay isang puppet ng sistema. Sabi ng nanay, tumahimik ka. Anong karapatan mo? Natitigan ako ng ganyan. Hintayin mo lang na. Dalhin kita. At ang anak mo sa impyerno. Tingnan mo si Tang Xiu. Maaalala mo pa ba ako? Ang Lin Wei na ito ay talagang nawawala na sa katinuan. Nanay, kailangan kong tuluyang mahuli siya ngayon. Alam mo ba kung bakit? Palagi kang unti-unting nabibigo. Dahil, sa lahat ng ginagawa mo, lahat ito ay nasa ating inaasahan. Mga pulis, huwag gumalaw. Iwanan ang mga armas. Hindi. Impossible. Paano niyo nalaman na nandito ako? Zhaoyi, kumusta? Ayos lang ba ang bata? Wala akong sakit. Walang sakit ang baby. Matagumpay ang plano natin. Shen Zhaoyi, ikaw na babae. Naghahasik ka ng intriga laban sa akin. Lin Wei, natalo ka. Impossible. May sistema ako. Paano ako matatalo? Lin Wei, ikaw ay inakusahan ng pagtuturo sa pagpatay na hindi natuloy. Paninirang puri at paglabag sa personal na impormasyon ng mamamayan. Panganib sa pampublikong kaligtasan. At sa layunin ng sadyang pananakit. Ngayon ay opisyal na kita arestuhin. Hahaha. Bakit nila ako hinuhuli? Ako ang pangunahing karakter sa mundong ito. May sistema ako. Ako ang pinili ng langit. Sistema. Sistema, lumabas ka na. Tulungan mo akong puksain sila. Nakatagpo ng host. Nahuli na ng mga ahensya ng batas sa mundong ito. Pangunahing misyon. Ganap na nabigo ang plano kay Tang Xiu. Nagsimula ang mekanismo ng parusa sa pagkabigo. Hindi. Sistema, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. May isang pagkakataon lamang ang host. Nabigo ang misyon. Mananatili ang host dito magpakailanman. Ano? Gusto kong umuwi. Bakit? Shen Zhaoyi, ikaw magnanakaw. Ikaw ang nagnakaw ng buhay ko. Hindi kita pababayaan kahit mamatay pa ako. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Dapat mong tanggapin ang mga consequences. Lin Wei, maghanda ka na sa kulungan. Magpapalipas ka ng natitirang buhay mo roon. Bakit nga ba? Ayaw ko. Ako ang bida sa mundong ito. May sistema ako. Ako ang napiling babae. Ako ang Izangi. Tang.
Ang galing. Nahuli na ang babae na naglakbay sa panahon. Hindi na kami ni Mama maghihirap sa kalye. Tapos na. Ako at ang bata sa buhay na ito ay nagbago ng malupit na wakas. Ayon sa ulat, ang Hongguang Technology ay nag-gain ngayon at naging pangunahing kumpanya sa lungsod. Sinabi ni Tang Zhu, ang executive director ng Hongguang Technology. Dumating. Hayaan mong tingnan ng tatay. Ang aming munting bayani. Mabait ka ba ngayon? Asawa. Napansin mo ba na parang nagbago? Simula nang isinilang ang anak natin. Parang masyadong tahimik na. Parang matagal na akong hindi nakarinig ng boses niya na nagmamadaling tawagin si Papa at nagbibigay ng ideya kay Mama. Yung munting boses ng batang yun. Tama nga. Bago pa man ipanganak, hindi talaga maiwasan. Yung isang mangkok ng soup ni Mengpo. Ayos na rin ganyan. Yung mga nakakabigla. Iiwan na lang natin bilang alaala. Tayo na pamilya. Sapat na ang tahimik na buhay. Alaynan,